Bagamat bumagal ang inflation ng bansa nitong nagdaampong buwan ng Hunyo, nakapako pa rin ang mahal na presyo ng kamatis na nasa 150 hanggang 180 pesos per kilo, habang nagmahal na rin ang presyo ng gulay at karne. Yan Corvera sa balita. Tumaas ang presyo ng gulay at karne sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Commonwealth Market, hindi pa rin bumababa ang presyo ng kamatis na aabot ngayon sa 150 hanggang 180 ang kada kilo. Pati presyo ng ilang gulay tumaas. Kabilang na rito ang broccoli na mabibili ngayon sa 250 hanggang 300 pesos kada kilo mula sa dating 100 hanggang 150 pesos. Ang cauliflower umaabot ngayon sa 200 pesos mula sa dating 100 pesos. Ang pipino 100 pesos mula sa dating 60 pesos. Ang chicharon na 300 mula sa dating 150 ang kilo. At ang palaya na 80 hanggang 90 ang kada kilo. Ay, hindi pa po bumababa kasi kulang-kulang po tayo sa supply. Galing sa Biskaya po kasi ito. Pati presyo ng baboy tumaas ng 10 hanggang 20 pesos ang kada kilo. Sa bawat kilo, siyempre mag-a-add ka rin ng 10 pesos para may kita ka rin. Hirapan daw silang kumuha ng baboy. Yun ang sabi nila kasi pagdating daw sa farm, tinataasan sila. Kaya madalas hindi nauubos ang kanilang paninda. Minsan ma'am, pinapautang namin tapos binibigay namin sa mga kantin pag tuwing hapon, pag hindi naubos. Tapos ano na lang, babayaran? Pautang na lang para makaahon-ahon lang po. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang bumaba ang inflation o presyo ng bilihin at serbisyo na umaabot sa 3.7% nitong Hunyo, bahagya ang pagbagal kumpara sa 3.9% nitong Mayo ngayong taon. Pero nananatiling mataas ang presyo ng pagkain. Ang mga nagtaasan dito ay una yung mais. Ito ay nasa 13.1% mula sa 6.5%. Isa ay yung meat and other parts of slaughtered land animals. Substantial din kasi yung weight nito, 6.4%. Doon sa basket natin, halos dumoble yung inflation niya noong Hunyo kumpara noong Mayo, 3.1% mula 1.6% noong Mayo 2024. Ang isa rin sa medyo malaki ang contribution ay ang vegetables, tubers, cooking bananas, substantial din yung weight nito, about 2.8%. Sa ating basket, ito ay tumaas sa 7.2%. Nagkaroon anya ng pagbaba sa presyo ng bigas, pero halos sentimos lang ang nabawas sa kada kilo. Sabi ni Bapa, kahit magpatupad ng pagbabawas sa ipinapataw na taripa para mapababa ang presyo ng bigas, hindi pa magkakaroon ng pagbaba sa inflation ngayong Hulyo. Ngayong buwan din kasi inaasahang magkakaroon ng epekto sa inflation ang inianunsyong pagtaas ng presyo ng LPG at electricity rate na makakaapekto rin sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Nitong Hulyo naman, nakita natin na nung first week, tumaas yung ating presyo ng fuel at may adjustment tayo sa ating electricity rates. Plus, tumataas yung presyo ng mga pagkain, particular ang meat, saka yung vegetable. So, posible na magkakaroon tayo ng pagbabago sa inflation sa Hulyo. Hindi pa namin nakikita na ito ay talagang magkakaroon ng further downward na direction, given that there are other factors to consider, as I mentioned, changes in the electricity prices, yung increases sa price of oil and LPG. Yan Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.